asking for wisdom, giving him our every care. Your Father waits for you. Come to him today. You are welcome in his presence as you pray, as you pray. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find his wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, his ears are listening to every word we say. All things are possible when we pray. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find his wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, his ears are listening to every word we say. All things are possible when we pray. Mountains can be moved, victories can be won as we pray in the name of Jesus. Our Father in heaven, thy will be done. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find his wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, his ears are listening to every word we say. All things are possible. All things are possible. All things are possible when we pray. When we Good morning. Daghang salamat Teen Ensemble. Ang tanan ko unsay tawag nga na imong nga team, Uncle Bet. And ingon niya mo ka na ang Teen Ensemble. So salamat sa manindot nga lawiton, nagpahinumdom ka nato nga ang pag-ampo, no? Ana agad ako nga kabuhatan sa atong mga kinabuhi. O walay imposible sa matag isa ka nato nga kabalo kita nga ato nga Ginoo, gamhanan gyud, and he is in total in control sa matag isa nato nga mga kinabuhi. Karon nga buntag, bago kita magalantaw sa iyang nga pulong, magampo sa kita.
Amahan namo nga langit nun, Ginoo, nagapasalamat kami sa imuha nga kaayo sa matag isa namo nga kinabuhi. Ginoo, nagaampo kami sad nga ang banal na espiritu mo'y magaministeryo sa among mga kasing-kasing karon nga buntag, sa among mga nahuna. Nga tabangan kami, Ginoo, nga amo Ginoo makita ang mga kamatuoran o nga amo kani Ginoong maikinabuhi sa matag isa namo, Ginoo. Lord, itago mo ako sa imong balaan nga cross nga ikaw gyud ang maisentro karon nga buntag kini mong itugyan ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now bago kita magalantaw sa iyang pulong, nagapasalamat ako diay no sa nilabay nga duha ka Sabado nagbuhat kita og family seminar katong May 18 mo ang marriage seminar and yesterday mo ang ato ang parenting seminar. And last May 18 we have 5 couples nga naga-appeal. Ang isa ka couple wala na naka-appeal kay tungod kay na emergency nga lakaw. So all in all still no 4.5. And yesterday, we praise God that naapod kitay mga 19 registrants who joined the parenting seminar. And karong nga bulan, ato ang gitagaan og pagtagad ang tema sa family. And sa mga nilabay nga mga simana, nagkita og pagtagad sa pagatuon may tungod sa pamilya. And last first week of the month amo atong gilantaw nato ang kamatuoran that unknowingly no ang ato nga kaaway si Satan is the one who is breaking in sa mga panimalay. And kita tinuod hadlok kita sa mga break in sa mga panimalay sa pagsulod nato, but unknowingly kita ginatugutan nato no ang ato ang naa na ay nakasulod ang ato nga kaaway. And tan-aw nato nga si Satan has been victorious of attacking ang pamilya. And diri lang sa Pilipinas ang atong annulment ning saka. And just this week nag-third reading na ang divorce. And kana siya nga mga kuan is that mahimo na nga dali na lang kaayo. Do ang atong balaod lisod man yung ana mag-file ana, pero sa pangalan ni ana no ginatugutan na nato nga okay ra. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon that no one no wala gid dapat unta nga tugot nga kana ang unsay gihuusa sa Ginoo dili dapat no kana ipahimulag sila. But this morning dili ako magahisgot mahitungod sa marriage, but we are focusing on parenting. Now probably siguro kaingon ikaw nga dagko naman akong anak, no? And praise the Lord, no? Dagko natong mga anak, and hopefully kung atong mga anak soon they will start their family, ang mga teenage, mga college or mga young adults, young professionals will soon become mothers. Mahimo sa kadigapon nga pahinumdom. And also mga young nato nga mga parents, mahimo sa nga pahinumdom. But these are from the Word of God nga atong pag-atun-an karon. So, for the past 2 evenings, nag-share ako sa about Parenting 101, and which is knowing the roles of a parent, helping their children grow in the 4 areas no, of their lives, which is ato ang pag-tackle later on sa gamay lang kayo. But this morning, let's take a look at Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. Allow me to read God's word. Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. These are the commandments, decrees, and the regulation that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children, your grandchildren, must fear the Lord your God as long as you live. If you obey all these decrees and commandments, you will enjoy a long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. Then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestor, promised you.
Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are at the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your foreheads as a reminder. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Now, kung atong pagalantahon, ang desire gyud sa Ginoo sa matag isa kanato is obedient diha kaniya. Ang ato nga pagatuman sa iya. Di ba? Kay kung tanaw nato, ang rason nga makita nato, ingon sa Ginoo sa verse 2 is that, and you and your children, no? And your grandchildren must fear the Lord your God as long as you live, if you obey all this. Ang desire sa Ginoo nga sa atong pagtuman diha kaniya, ingon niya, kung atong pagatumanon all the decrees and the commands, we will enjoy what? Long life. Now, there's a difference of enjoying long life and having a long life. Di ba? Kaya kung nagkinabuhi ka, kinabuhi kita, taas atong kinabuhi, and yet there could be something, mga struggles. But ingon sa pulong sa Ginoo, kung kita nagatuman sa iyang sugo, iyang mga decrees, we will enjoy long life. Now, kung atong pagalantahon diri sa Deuteronomy, ang parenting kuno sama sa isa ka spiritual generation nga atong ginapasa. Dili man wala nagapakita diri nga atong ipasa atong mga katigayunan, pero diri sa Deuteronomy kung atong pagalantahon, ang ato nga spirituhanon nga relasyon sa Ginoo, our intimate relationship with God, we must pass it on to our children and even to our grandchildren. Busa isa ka kalipay, I believe, sa isa ka kalipay, sa isa ka ginikanan, nga iyang anak nagasunod, anaa gyapon wala nagalihis, nga pangalagad padayon sa Ginoo. That even sa iyang apo sa tuhod, naa gyapon gakakita niya nga naa sila naga-involve sa buluhaton sa Ginoo. Di ba nindot kay ilang taon kinsa may dili malipay ang ginikanan nga ikaw isa ka Kristohanon nga ginikanan tan-aw nimo nga imong mga anak, ang anak sa imong anak nahimo ning apo ug nahimo nga apo sa tuhod, ana sila makita nimo nagapangalagad sa Ginoo. Unlike sa kung tanawon to sa Judges, that sa Judges chapter 2 later portion, that there come another generation and this generation never know who God is. Diba? So nga naman, unsa may purpose sa Ginoo? No, giingon na nako that we may enjoy the fullness of life. So kinahanglan nato pag-asabtan karon nga kabuntagod unsa ang kasing-kasing sa Ginoo nga gusto niya itudlo sa toa that we may enjoy long life. Now there are two ways to enjoy long life. Ang isa, ang ginatawag na ang pamaagi sa Ginoo, God's ways. Ang isa, ang ginatawag na Frank Sinatra's way. Di ba? I did it my way. Ang ako ang pamaagi. Bahala na, basta mo niya akong pamaagi sa akong pagpamalakad sa akong pamilya. Okay ra. And that is, I did it my way. Ug tinuod man kung sa ato alang nga kaugalingon nga pamaagi atong pagabuhaton sama ra gyapon sa Kristohanon ning kinabuhi, if God is not in there, if God's presence is not in there, there is no fullness of joy and pleasures forevermore. Busa kung sa atong pamilya atong kaugalingon nga pamaagi atong pagatumanon, for sure there will be regrets, there will be no satisfaction, and we end up in sorrow in life. Ug isa ka manunulat nag-ingon siya is that there is no success in public life can compensate for failure in home.
Bisan man unsa man ka successful, unsa man ang imong na build up nga kingdom, unsa man nga mga companies imong na build up. But if there is failure in the family, no, it will end up in sorrow. Ang isa ka kung madumduman niya na sa storya, this is a fiction story. Siguro kakuan mo kan John Wick. Diba? Although mobs man to siya, pero ang iyang anak, no, grabe niya kapalangga. But failure sa iya hangawa niya tudloa unsaon pag-treat sa uban nga mga tao. Iya man gihilaptan ang isa ka famous nga assassin. Bisan giunsa niya protect iyang anak and still appeal siya napatay, gipatay gyapon iyang anak. It end up daghan siya nga sorrows and stress. Busa bisan unsaon nato, no? Bisan unsa nato ka successful later on at we forget to nurture our family atong mga anak. Then there is no success in public life can compensate for failure in home. So how do we measure success or failure sa panimalay? Siguro magauna-una kita nga, as long nga ako, mahimo ako nga maayong ang ginikanan, maayong amahan, ako ang i-provide ang maayong edukasyon sa akong mga anak, then of course, no, I will be successful. But that is common, no? Kung kana mga panghuna-una mo kana ang pamaagi sa kalibutan, di ba? That is my way, providing good education sa atong mga anak. But this morning, I want us to go beyond that. As a believers of the Lord Jesus Christ, nga dili lang kita magahuna-una, nga ako ang maayong ginikanan, akong i-provide ang maayong edukasyon sa akong anak, but I want to go beyond that. Nga ang akong anak, dili lang sila magagraduate, but akong paglantahon nga ang pamilya is a very crucial thing for me. Kaya kung atong pagalantahon sa pulong sa Ginoo in 1 Timothy chapter 3 verse 2, 4 and 5, ingon dito, an overseer then must be above reproach, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach. Verse 4, he must be one who manage his own household well, keeping his children under control with all dignity. Nga makita nato sa isa ka magbubuhat, kung dili importante ang isa ka pamilya, wala na unta nag-apil. But gipakita diha nga ang isa ka magbubuhat sa Ginoo, ana gihatag kana nga taas nga pagtagad, nga ang isa nga magbubuhat sa Ginoo must be the one who is able to manage his household well. Ug siguro mag-ingon kamo, dapat kamo gingon mga pastor mo na, but dili ka na. Nga kana siya nagahatag og isa ka pagtagad nga dili lang kung kamo magbubuhat kay dili man ko pastor, dili man ko leader sa church, dili man ko deacon or dili man ko officer sa church. Okay ra nga dili na ko i-manage ang pamilya. No. Dapat kana mahimo sa nato nga standard. Nga mga anak sa Ginoo nga atong pagalantahon nga ang akong pamilya importante. Nga kinahanglan ako tagahan og pagtagad ang ako nga pamilya, akong mga anak. We must manage our family very well. Kung atong pagalantahon diri sa Pilipinas, majority lang kung atong pagalantahon, it's so hard to find kanang role model, a godly role model ng mga ginikanan. Naaman pipila, but not majority. You can find, makita nato, especially this church na makagyapoy makita. But talking about the whole Philippines and talking about the values right now that we see on children, we cannot really find nga ilang kinabuhi nakakita sila role model nga Diyos nun. Nga kita unta nga mga Kristohanon, anak sa Dios, nga nakaila sa Ginoo, nga mahimo kita nga paglaom nga ang ila nga mga anak bisan ang kuan makita nila nga ako mga ginikanan anaa gyud nagigugma sa Dios nga ako pud sila pag-aawaton. Later on we will understand what it is. So ang pangutana is that importante ba ang pamilya sa imuha? Importante ba ang imong mga anak?
Yes, we yung yes. Kaya nga naman, kita nga mga ginikanan, we have a greater influence on our children than the society, than the church and the school. Busa-usahay, matingala daghan nga mga maestra, magapost, nga galisod sila sa ilang mga estudyante. Why? Dili ga respeto? Probably siguro kay sa balay pa lang, ang role pa lang daan sa pamilya, ang mama pa lang daan, dili ga respeto who is the head of the family. And modeling in the house, makita na daan nga, okay ra di disrespect no ang authority kay nganon ako mama gali o. Mas boss pa man gali si mama kaysa nga giingon sa Ginoo nga ang head is si papa. And that is why mo na nga nagalisod ang atong society. So the influence of the family has lasting impact on children, the parents. And listen, parents, pwede nato i-delegate atong mga katungdanan, pero dili nato pwede atong talikdan. For a short time, pwede nato ibilin atong mga anak, no? Ibilin nato sa atong mga ginikanan, sa kadali lang, pero dili nato pwede talikdan ato ang mga responsibilidad. Kay kita man ang mga ginikanan. So this morning, allow me to share 3 things on parenting. Number 1 is ginatawag nato nga whole parenting. Now, kani ang whole parenting, no, are responsible to teach and train their children. Sila gyud ang nagatudlo sila sa ilang mga anak. So kaning whole parenting is seen as how the Lord Jesus Christ grew, no, and developed. So una sa tanan, whole parenting must be intentional in helping their children to develop the 4 areas of life. In Luke chapter 2 verse 52, then the Lord Jesus Christ grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. So kabalo kita nga kana sila si Jesus Christ, he grew mentally, physically, emotionally, and not only that, in favor with God means spiritually, no? We want our children to connect with the Lord. Nga dili nga pastor, pwede nimo atuan akong anak kay basig tabangan nimo ma-connect sila spiritually, dapat kita mga ginikanan are the main kita dapat ang responsibilidad ni ana nga atong mga anak sila ma-connect sila sa Ginoo, mailhan nila ang Ginoo. Kita maga-supplement lang kami ng mga simbahan. Wala may nagaingon nga, pastor, imo lang ginatalikdan nga ano ginatawag nimo ang atong youth pastor. Wala na trabaho tong youth pastor kung kami ang mga ginikanan may magbuhat ni ana. We parents are responsible that we would be aware of the spiritual needs of our children. Not only in favor with God, but in favor with man, socially. No, in relationship with others, we are to teach our children how to interact with people, how to respect people. Mga yung people karon magsulod ka sa simbahan, no? Usahay ka magkakita usahay mga katigulangan, di man lang kabalugal ka good morning. Di ka uban ng mga kabatanunan. Wala na. We need to teach our children to interact socially. Nasubraan na kayo nga, don't talk to strangers. No? Nasubraan na kayo na ato ang kwan. But ato ang atuduan na magrespeto sila socially. Akong pangutana sa inyo, unsa man nga klase, no, what is your desire sa imong nga mga anak? Unsay gusto nimo mahitabo sa imong anak? What do you want them to become? So whole parenting, not only that they are helping their children grow and develop in the 4 areas of life, but they cast God's general vision in their life. Unsa man kana? Nga ang ato nga primary vision, the primary vision for our children, that nga atong anak, that they should grow desiring that they will glorify God in their lives. Nga mao ka na ang maximum nato nga motivation sa ilang nga mga kinabuhi, that in whatever you do, anak, whatever you do, whether you eat or drink, whether you do all things for the glory of God. Bisan man nga unsa na nga
nga status nga imo na nakuha unsa man nga imo na achieve, whether you achieve nga kuan, but it is always for the glory of God. Mo kana ang ato nga i-desire. We cast ang vision sa ilang kinabuhi, anak. Kita nako nga maayo ka ni ining area, maayo ka ning aspeto. But I want you that when you grow up, no unsa man ka ihatag sa imo sa Ginoo, unsa man nga career ihatag sa imo sa Ginoo, always remember that whatever God leads you, you are there to glorify God. God put you there to glorify God in your life. Kaya usahay sa tuwa, nagahuna-una kita nga anak. No, gusto ko nga, pagdako sa kong anak, magdaghan iya nga kwarta. Making sure nga naagi siya trabaho. Making sure nga dili siya magutom. Maayo ka na siya nga ma-desire, dili ka na dautan. But you know what? Unsa may gamit ni Ana, nga kung yes, atong mga anak, they are financially blessed. But someday, no? Magka-problema sila. Ma-involve sila of any cases. Kaya base, ang pamaagi nila, ang pamaagi sa pag-taking advantage of people. Nalay bago, di ba? Katong case, dugay naman to, kang Bong Navarro. Businessman, daghan sila kwarta. But unsa man, what's the use of success? Si Cedric Lee, known as businessman, what's the use of success? Pero naato sa prisuhan. What's the use if they are nice socially, in the eyes of public, maayo sa kay sila, wow, nice kayo. Pero atubangan sa Ginoo, dili man approve, atubangan sa Ginoo. What's the use? And that is why we should cast on the vision, because the greater our children vision, the greater will be their motivation to fulfill God's plan in their lives. Cast on the vision. We must teach our children to live for the audience of one, and that is to hear God's final commendation when their work on earth is done. Nga anak, always remember, we desire that ang Ginoo magingon, well done, good and faithful servant. You're faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Nga kung asa ka ibutang sa Ginoo nga career, always remember, anak, you are serving God. Dili ang imong empleyado. Thirdly, whole parenting. Not only that the parent must be intentional in helping his children grow, casting God's general vision in their lives. Number 3, does not depend on position and power. Tanan sa ato ang mga ginikanan, gusto man taog influence, no? Sa atong mga anak. But often, we have the wrong parenting style. Unsa man nga klase. Pagpuyo! We just raise our voice, ato lang ipatason atong tingog paisog lang ta. Di ba? Of course, kung bata pa na atong mga anak, tuog yun na, kay hadlok gud, isugod si mama. Di ba? But what if ang imong anak pagdako na, maka-influence pa kagyapon ka bisan singgitan ni mga anak? Di ba? Pag abot og high school, matingala ka, ngano man hindi na paminaw sa kuwa. Pariha naman may tuno. Pag mo taasad ko, taasad siya.
we don't depend on position and power. Because we want a parenting style that when our kids don't need us anymore, they will still come. Not because, no? Kaya gigugmata nila. Because nakita nila sa atong kinabuhi that we desire what is best for them in their lives. Because they respect us and they want to listen to our advice. Kay bisan unsaon nato kung atong parenting style karon mao ra gyapon nga atong saligan lang ang atong position kay mama ko or papa ko. Pagtaas akong tingog, lingkod yun na, paminaw yun na. Pero mag-abot ang panahon nga dagko na sila, di na nato pwede buhaton. We must get into their hearts, and that leads us of the heart parenting. Not only whole parenting, but heart parenting. Kaya dili man ta pwede ang gamito nato tong posisyon samtang bata pa sila, ato lang gamiton, but we should be using a heart parenting. Ingon pa ni sa Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord look at the heart. Busa-usahay, kita nga maginikanan, we get overwhelmed and focus on external behavior. Og dili ta kabalo ngano inana iyang kinaiya, but one thing ngano inana ilang kinaiya is that we don't know nga ang atong anak di ay, they are so far from God. Layo na kay sila sa Ginoo. Busa, ang isa ka parenting, a heart parenting, it focus on the heart. Kaya nga man, kung dili maagbago ang kasing-kasing sa isa ka bata, dili matransform siya, he will not change. So heart parenting means, in Deuteronomy chapter 6 verse 6, and you must commit yourselves wholeheartedly. No? These words which I commanded you today shall be on your heart. Unsa man ang nasa tong kasing-kasing? What will be on our heart? Pulong sa Ginoo nagingon, you must love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your might. To love the Lord our God should be in our heart. If we want to make an impact to our children, if we want our children to be transformed, it starts in us. We must love the Lord. We should start loving the Lord. Naisa ako ka-amigo, na unsa imong desire sa imong anak? Pastor mangyapon siya. Akong desire is that akong anak would love the Lord. Busa iyang pangalan, commandment sa Ginoo. Text, book, and pangalan, chapter sa command sa Ginoo. Mark 12. Because his desire, nga di ko ga-care kung unsa man nga career sa akong anak later on iyang pagkakuhaon, but I could teach him to love the Lord with all his heart, soul, and mind. Why? Are we to teach our children to love God with all their heart, soul, and mind? Because if our children will love God with all their hearts, once the Bible is not going to be a problem. Invite them to church is not going to be a problem. Invite them to do what God's will in their life.
it's not going to be a problem because they love the Lord, their God. Ang pangutana nako, parents, do you love the Lord? And if you love the Lord, imo ba siyang pagkatumanon? Will you obey Him? If you are having a hard time to read your Bible, there's a problem. If you are having a hard time to obey God's command, there's a problem. Yung pa sa pulong sa Ginoo, if you love my commandment, if you love God, you will keep my commandments. Busa bitaw nakadungog ako sa isa sa radyo ba. Wa ko kabaluon sa tunga station, pero later on ibalan ako. Nganong gakakuan sila sa atua nga mga ingon nila ka. Sayo pa yung theology. Kaya nga naman, ingon sila, saved by grace. Pero tanaw ni mo, di man sila gatuman sa mga sugo. Ilang mga kinabuhi. Wa man nila ginagugma ang Ginoo. Kaya nga naman, kung naluwas na mo sa grasya sa Ginoo, ingon nila, kung luwas gid sila tinuod sa grasya sa Ginoo, higugmaon nilang Ginoo. Pero tanawa na sila, tanawa na nga gaingon sila nga mga baptist. Dagan mga palahubog. Manglibakay man. Okay ra gali sila dili magsimba. Makaulaw kayo. Di ba? Usahay i-priority pa nato ang kuan pag Domingo gali kay basta na kuan okay ra na lagi. Pero sa ila tanawa gali. Mas kusog pa sila mo protesta sa ilang mga teachers kung magklase og Sabado. Pero Baptist gali, sige butang ngayon klase Domingo. Okay ra na. Pati ang mga teacher, okay ra kayo, Domingo. Pwede ra Domingo, libre. If you love God, you will obey His commandments. Mo gyapon na akong atong anak, kung ilang higugmaon ang Ginoo sa ilang kinabuhi, they will do the things that glorify God in their lives. So if our children will love the Lord with all their heart, soul, mind, and strength, they will not be involved in things that does not glorify God. So loving God is not motivated by fear. Because fear is not getting what we want. We must be motivated by love, not fear. Busa, the whole focus of heart parenting is loving God. And obedience is the result of our love for God. Busa, ang pulong sa Ginoo, sa promise sa Ginoo, to reward our obedience, in Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 2, ingon dito, if you obey all these decrees and command, you will enjoy a long life. So how? No? How ang heart parenting, of course, how should I impact the heart? Unsama man ako pag-impact sa kasing-kasing sa akong anak? Importante ang ginatawag nato nga model parenting. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, ingon ito, these words which I commanded you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and you shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. So ang pulong nga teach diha nga gigamit sa original, buot pasabot, pariha sila nga teach and learn. Pariha ra sila teach and learn. Busa, ang uban nga translation, gigamit nila diha sa translation, repeat them again and again to your children. Busa, dili lang ka kaisa lang nimo ipakita sa imong anak, pagtudlo nimo, dili lang kaisa lang na nimo ipakita, but do it again and again and again and again, that make sure that they will learn.
This is why nga usahay atong pagtudo dili kay nila makuha kay dili man po nila makita. So how will we cause our children to learn? In verse 7 calls us a lifestyle modeling. Verse 7, ingon diha, you shall teach them diligently to your son. Diligently, padayon, a lifestyle. So you want to teach something, we need to model it. Kaya dili pwede nga mag-ingon kasi ang mga anak, be patient, nga kakaulit na ka. Di ba? Di pwede nga mag-ingon kasi mga anak, simba na dito. Unya anak, kaya ako sa nintiwason, ayun ako. Ayaw pagpalit. Ato, una na dito. Dili pwede. Dili pwede nga, anak, pag-apil og Bible study dito, pero ikaw, sige na kag-invite og Bible study, magagapong kag-apil. Dili pwede. We must model it. Dili pwede na inana. We need to model to our children. We need to be the model of our children. No, ayaw niyo kasabihin yung mga ginikanan. Ampui sila. Kung na shortcoming yung mga ginikanan, ampui. Wala ko nagapangasaba dari ako. Nagapakuan na kung ako po, dili ko perfect. I need also to model to my children. Wala ko nag-iingon nga perfect na ko nga ginikanan. We all still under construction. Busa ang modeling, dili pasabot nga perfect. No. In Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. We need to connect to our children. When our children love God, everything else will be easier to teach because they will be obedient. Kinahanglan nato i-connect yun nato atong anak diya sa Ginoo. Busa ako nga pag-ampo sa akong kagalingon nga tabangan pod ko sa Ginoo. Nga kung naa may butang nga dili maayos ang kinabuhi akong pagabag-uhon. That I could say to my children that follow me as I follow the Lord Jesus Christ. That to whatever mistake ako ang in-acknowledge, kaya nga naman, ang modeling doesn't mean perfection, but it is authenticity. We all make mistakes, but we need to be humble and admit and ask for forgiveness. Dili pwede nga mahimo ta nga garbuso, nga mag-ingon kita nga, mo nagidni ako. Dili pwede. Kaya kung mag-inana kita, nagpakita kita og lahi nga klase nga modeling. Ginatawag ana gahig ulo. Gahig ulo nga model. We need to be humble. We need to show humility. Kaya kung dili kita nag-acknowledge sa itong mga sala na mo, gyapon na awaton, gyapon later on sa itong mga anak. So we need to model character and integrity. So, kaning modeling, may taburasan ni siya kung magahatag kita, magagahin kita panahon sa atong mga anak. When we make them our priority, dili pwede nga mag-model tayo niya. Wala man ta sa perminti. Unsaon kinsa may ilang model? Kinsa lang pagalang taon? Ang yaya. Di ba? So we need to make time sa atong mga anak. Because the more time we spend together with our children, the greater the influence we have. Allow me to read. You can say whatever you want today. You can say mong mga anak. But in the end, it is what you do that they will copy. Whether you like it or not, whether you believe it or not, whether you are aware or not. Ang atong anak, ilagid tang kopyahon.
But it's never too late, di ba? Kaya ingon pa sa awit ganina, when we pray, all things are possible. So kung magamay pa itong anak, praise God, we still have time to mold our children. But it's never too late. We still can pray sa itong mga anak. So parenting is not an easy task. Wala ko nagapakita diri nga sayo na akong ipangingon sayo, it's so hard. We all need the grace of God. That's why I praise God for those parents who are interested to know how to parent, to unsaon pag-parent. And even gali na nakakita sa atong promotion nga dili man siya parent, accidental parent, signifies to join. But sadly, yesterday, nagka-arthritis siya, dili siya kalakaw, wala siya ka-join. But hopefully, no, if we want to really influence our children, start loving God. Kaya kung dili ta kahigugma sa Ginoo, di na to ginapakita sa itong anak, di na ta mag-expect kung sa gusto ang later on atong gusto maitabo sa itong mga anak. Usang Ginoo, naghatag siya siyang pahinumdom, this should be in your heart. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Magampo kita. Ama na mga langit nun, Ginoo, salamat Ginoo karon nga buntag. Nagapasalamat kami sa mga ginikanan nga nahimo nila Ginoo nga ilang na model sa ilang mga anak. Salamat po sa imong pulong nga naghatag po sa mga Ginoo ug pahinumdom. Ginoo, nagaampo ako sa tanan nga mga ginikanan ana may mga struggles sa mga kinabuhi sa pagkaginikanan. I pray them, we commit them to you, O Lord, nga ikaw Ginoo padayon magatabang kanila, magahatag og kaalam. We acknowledge, O God, nga kami nga mga parent, dili kami mga perpekto, daghan kami mga shortcomings. But salamat sa imong grasya nga makanunayon nga nagauban sa matag isa kanamo nga dili pagyapon Ginoo ulahi ang tanan. Ginoo, ginatugyan namo kining tanan, ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Magampo ta. Amahan og Diyos na ubalaan, salamat kayo sa imong gugma nga kuno na pahinugnom kanamo. Ug salamat sa imong alagad nga gigamit sa pagpahinugnom kanamo sa mga responsibilidad ngadto sa mga kabataan. Labi Ginoo sa pagtudlo kanila umadlo kung diha kanimo. Salamat nga ikaw kuno na naghatag kanamo gayon nga kami usab mga ginikanan mga modelo ngadto sa mga kabataan. Aron usab sila mahingadlo kon magsunod sumala sa imong kabuton. Ning sa usab sa kabuntagon ta magpasalamat nga doon kami pribilehiyo makahatag sa among mga gasa ug tithes da kanimo nga magamit kasab kani Ginoo sa pagpakailat sa mga balita o gamita sab kani Ginoo para sa imong kahimayaan. Giampo namo gisalig uban pagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, The ones who don't know what to say. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives. The ones now grow big
for ways to be used by you. We want to Lord, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say. Lord, we reach for the fallen ones and the searching ones. The ones who seem to lose their way, save them today. And so we pray for ways to be used by you. we want to Lord, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray. And so we pray. We pray for ways to be used by you. We want to serve, We want to serve, to be faithful, to be caring, to be Lord, we true, pray for the lonely ones. to be faithful, to be caring, to be Lord, we true, pray for the broken to be hearts. faithful, to be caring, to be Lord, we true. reach for the fallen ones. To be faithful, to be caring, to be true. Amen. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pulong ug sa mga lawiton nga aton nadunggan karon nga buntag. Ako hingon ang tanan sa pagtindog, palihog. And atong kantahon ng atong closing hymn, Rescue the Perishing.